Kamusta mga kaibigan? Naitanong niyo ba kung bakit espesyal ang beetroot? Ang pulang inuming ito ay puno ng nutrisyon para sa puso at utak. Ngayon, ibabahagi ko ang 12 kamanghamanghang benepisyo nito at paano ito ihanda ng tama. Halina't simulan natin ang inyong masiglang paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Unang bahagi, ang tagapagbantay ng puso at pagbaba ng alta presyon. Ang unang malaking hamon na kinakaharap ng marami sa atin ay ang mataas na presyo ng dugo. Isipin ninyo ang inyong mga ugat na parang isang lumang hose sa hardin na sobrang higpit ng daloy ng tubig dahil sa sobrang tensyon. Sa ating pagtanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay hindi na kasing lambot ng dati. Nagiging matigas sila at dito nagsisimulang mapagod ang ating puso. Ang CU10 ay mayaman sa nitrates. Sa sandaling mainom ninyo ito, ginagawa itong nitric oxide ng inyong katawan. Ang kemikal na ito ay parang isang banayad na masahe sa inyong mga ugat. Tinutulungan silang mag-relax at bumuka ng mas malawak. Maaaring nararamdaman ninyo ang madalas na pananakit ng ulo, pagkapagod, o ang tila mabilis na pagtibok ng dibdib na madalas nating ipinagsasawalang bahala bilang bahagi lang ng pagtanda. Ngunit ayon sa pag-aaral mula sa Hypertension Journal, ang pag-inom ng 8 ounces o isang tasa ng juice na ito ay nagpapakita ng epekto sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay napatunayan na sa siyensya. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, huwag ninyong hayaang lumala ang inyong kondisyon. Simulan ninyong uminom ng 8 ounces ng fresh beet juice bawat umaga. Ang pagkain ay gamot at ang CU10 ang inyong pinakaligtas na alternatibo kaysa sa pag-asa lamang sa mga sintetikong tableta. Naalala ko ang pasyente kong si Robert, isang retiradong sundalo mula sa Ohio. Dati ay palagi siyang balisa sa tuwing titingnan ang kanyang blood pressure monitor. Pero mula nang isama niya ang juice na ito sa kanyang almusal, naging mas kalmado ang kanyang mga numero. Kaya naman, gawin ninyong habit ang pag-inom nito tuwing 7:00 ng umaga bago ang inyong unang pagkain. Ikalawang bahagi, pagpapalakas ng inyong sigla at lakas. Marami sa aking mga pasyente ang nagrereklamo na mabilis silang mapagod kahit ang simpleng paglalakad lang sa parke o ang pag-aalaga sa kanilang mga garden sa likod bahay. Ang dahilan ay simple, ang inyong mga kalamnan ay hindi na nakakakuha ng sapat na oxygen gaya ng dati dahil sa bagal ng sirkulasyon. Ang mga nitrates sa CU10 ay nagpapabuti sa daloy ng oxygen sa inyong mga muscle ng hanggang 16%. Sa ating edad, ang ating mitochondria o ang mga maliliit na baterya sa loob ng ating cells ay humihina na. Ang juice na ito ang nagsisilbing charger para sa mga bateryang iyon. Kung nararamdaman ninyo ang panghihina ng tuhod o ang hingal pagkatapos umakyat ng hagdan, iyan ay senyales na kailangan ninyo ng dagdag na tulong. Ayon sa Journal of Applied Physiology, ang pag-inom nito ay parang pagbibigay ng bagong buhay sa inyong katawan. Itigil na ang pag-inom ng mga energy drinks na puno ng asukal at caffeine. Simulan ang pagpili sa natural na lakas. Uminom ng 1 baso 2 oras bago kayo lumabas para maglakad-lakad. Isipin ninyo ang saya kapag kaya ninyo nang makipaghabulan sa inyong mga apo sa damuhan ng hindi kinakapos ng hininga. Katulad ito ng nangyari kay William, isang lolo na dati ay nakaupo lang sa bench habang nanonood. Ngayon, siya na ang nangunguna sa paglalakad kasama ang kanyang pamilya tuwing linggo. Ang kailangan ninyo lang ay 1 baso ng pulang himalang ito bago ang inyong aktibidad. Ikatlong bahagi, ang ningning ng ginintuang balat. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang inyong balat. Napapansin niyo ba na nagiging tuyo ito at nagkakaroon ng mga batik-batik o age spots? Ang balat natin ang sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Ang CU10 ay puno ng vitamin C at betalains na nagsisilbing tagalinis ng ating dugo. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang paggawa ng collagen at mas madaling maipon ang mga toxins sa ating system. Ang maruming dugo ay nagre-resulta sa maputla at matandang balat.
Kung ang inyong balat ay makati, tuyo o tila wala ng buhay, huwag agad bumili ng mamahaling facial creams mula sa department store. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa malinis na daloy ng dugo. Ang vitamin C sa juice na ito ay tumutulong sa pag-aayos ng mga nasirang cells at nagbibigay ng proteksyon laban sa polusyon. Itigil na ang paggastos ng malaking halaga sa mga produktong kemikal. Mas mabuting simulan ang pag-inom ng sariwang juice upang linisin ang inyong katawan mula sa loob. Ang pasyente kong si Sarah ay laging nahihiyang lumabas dahil sa kanyang mga dark spots. Pero matapos ang ilang buwang pag-inom ng beet juice, ang kanyang balat ay nagkaroon ng natural na kulay, rosas at ningning. Ang selyo ng kalusugan ay nakikita sa mukha at ang siyo din ang inyong magiging sikreto para sa isang batang anyo sa inyong ginintuang edad. Ika-4 na bahagi, ang tagapagligtas ng inyong pintig panghuli para sa bahaging ito, pag-usapan natin ang inyong puso, ang makina ng inyong buhay. Ang pagkakaroon ng arterial plaque o ang bara sa mga ugat dahil sa masamang kolesterol ay isang malaking panganib sa atin dito sa Amerika, lalo na sa hilig natin sa mga pagkaing maalat at processed meat. Ang mga flavonoids sa CU10 ay nakakatulong upang mapanatiling malambot at madulas ang inyong mga arterya. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay nahihirapang magbalanse ng sodium at potassium. Ang kakulangan sa potassium ay nagdudulot ng hindi regular na pintig ng puso o palpitations. Ang CU10 ay siksik sa potassium na siyang kumukontra sa masamang epekto ng sobrang asin sa ating mga kinakain. Ayon sa Journal of Cardiology, ang pag-inom nito ay mabisang paraan upang maiwasan ang sakit sa puso at stroke. Huwag ninyong balewalain ang inyong puso. Iwasan ang mga maaalat na snacks at palitan ito ng isang baso ng masustansyang juice. Ang inyong puso ay parang isang matapat na kaibigan na hindi tumitigil sa pagtatrabaho para sa inyo. Huwag siyang biguin. Isipin ninyo ang katahimikan ng isip na mararamdaman ninyo kapag alam ninyong malusog ang inyong puso. Ang pagdagdag ng kuden sa inyong pang-araw-araw na routine ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili upang masiguro na marami pa kayong Paskong pagsasamahan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ika-5 bahagi, ang matalas na isipan at mas malinaw na memorya. Ang isa sa pinakamalaking takot nating mga senior ay ang tinatawag na brain fog o yung pakiramdam na tila may ulap sa loob ng inyong isipan na nagpapabagal sa inyong pag-iisip. Marahil ay naranasan nyo na ring makalimutan kung nasaan ang inyong mga susi o tumayo sa gitna ng sala at maitanong sa sarili, bakit nga ba ako pumunta rito? Sa ating pagtanda, ang daloy ng dugo sa unahan ng ating utak o ang frontal lobe ay natural na bumabagal. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa ating focus, paggawa ng desisyon at pag-alala sa mga detalye. Ang beet juice ay kumikilos sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming oxygen-rich blood diretso sa mga kritikal na bahagi ng ating utak. Ayon sa pananaliksik mula sa Journal of Gerontology, ang mga nakatatanda na umiinom ng juice na ito ay nagpapakita ng mas matatag na koneksyon sa kanilang utak, na tila ba bumabatang muli ang kanilang isipan. Itigil na ang labis na pag-aalala na baka ito ay senyales na ng mas malubhang sakit. Sa halip, simulan ang pag-inom nito upang mapanatiling gising at alerto ang inyong memorya. Ang pagkain ng sapat na nutrients mula sa beet juice ay mas ligtas at mas epektibong paraan kaysa sa pag-asa sa mga brain supplements na madalas nating makita sa TV. Naalala ko ang aking kaibigang si George. Dati ay lagi siyang nagrereklamo na tila mabagal na ang kanyang isip sa tuwing naglalaro kami ng chess. Ngunit matapos ang ilang linggo ng pag-inom ng beetroot juice, bumalik ang kanyang bilis at talas. Kaya naman, gawin ninyong routine ang pag-inom ng isang baso bago kayo magbasa ng dyaryo o gumawa ng crossword puzzle. Ito ang inyong daily investment para sa isang matalas na isipan. Ika-6 na bahagi, ang paglilinis ng inyong filter o ang inyong atay. Ang inyong atay ay ang dakilang multitasker ng inyong katawan.
Ito ang sumasala sa mga toxins, nagpoproseso ng mga nutrients at nagpapanatili ng kaayusan sa inyong system. Ngunit sa dami ng mga processed foods at gamot na iniinom natin sa paglipas ng panahon, ang ating atay ay napapagod at bumabagal sa pag-alis ng mga dumi. Ang beet juice ay naglalaman ng betaine, isang makapangyarihang sangkap na tumutulong sa atay na durugin ang mga nakaimbak na taba. Kung pakiramdam nyo ay lagi kayong matamlay, mabigat ang katawan, o tila walang gana, maaaring ang inyong atay ay humihingi na ng tulong. Sa ating pagtanda, mas mahirap na para sa katawan ang mag-detox ng kusa. Ngunit sa tulong ng beet juice, binibigyan nyo ang inyong atay ng isang natural na reset button. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang antioxidants sa beet juice ay nagbibigay ng proteksyon sa mga cells ng atay laban sa pinsala. Itigil na ang pagkain ng mga mamantikang pagkain na nagpapahirap sa inyong system. Simulan ang paglilinis ng inyong loob sa pamamagitan ng natural na katas ng Kuden. Isipin niyo ang kwento ni Linda. Isang masayahing lola na dati ay palaging pakiramdam niya ay pagod na pagod, kahit wala naman siyang ginagawa. Matapos niyang simulan ang kanyang detox gamit ang beet juice, naramdaman niya ang gaan sa kanyang katawan at bumalik ang kanyang sigla. Ang inyong atay ang filter ng inyong buhay, kaya pakiusap, alagaan ninyo ito. Ang isang basong inumin sa umaga ay sapat na upang simulan ang paglilinis na kailangan ng inyong katawan. Ikapitong bahagi, ginhawa para sa masakit na mga kasukasuan at pamamaga. Para sa ating mga senior, ang sakit sa tuhod at naninigas na mga kasukasuan ay tila bahagi na ng ating bawat umaga, lalo na kapag nagbabago ang panahon. Ang pamamaga o inflamasyon ang ugat ng ating mga hapdi sa katawan. Ang kulay pula ng CU10 ay galing sa betalains, mga pigments na may kakayahang pumatay ng pamamaga sa loob ng ating mga joints. Ang talamak na pamamaga ay hindi lang nagdudulot ng sakit. Maaari rin itong mauwi sa mas malalang sakit sa puso o diabetes kung hindi aagapan. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng sakit sa inyong mga upuan. Sa halip na palaging uminom ng mga pain relievers na maaaring makasama sa inyong bato, subukan ang natural na lunas na ito. Binabawasan ng beet juice ang tinatawag na oxidative stress sa inyong mga tissues, na siyang nagiging dahilan ng inyong paninigas. Ang siyensya ay malinaw. Ang mga taong may arthritis ay nakakaramdam ng malaking ginhawa sa loob lamang ng ilang araw ng pag-inom nito. Itigil na ang pagtitiis sa sakit. Simulan ang pag-inom nito upang mabalik ang inyong kalayaan sa paggalaw. Gaya ni Nancy, isang pasyente ko na hirap nang umakyat sa hagdan ng kanyang bahay dahil sa kanyang itching knees. Matapos niyang gawing habit ang pag-inom ng 8 ounces ng beet juice bawat araw, naging mas malambot at mas komportable ang kanyang bawat hakbang. Ang kalikasan ay may handog na lunas para sa atin. Kailangan lang nating tanggapin ito. Damhin ang bawat hakbang ng walang takot sa sakit. Ika-8 bahagi, katulong sa pagpapanatili ng tamang timbang. Mahirap talagang magbawas ng timbang kapag tayo ay lampas na sa edad na 60 dahil ang ating metabolism ay tila natutulog na rin. Ang bawat sobrang pounds ay nagdadala ng dagdag na bigat sa ating puso at mga tuhod. Ang beet juice ang inyong magiging matalik na kaibigan sa paglalakbay na ito. Ito ay mababa sa calories ngunit siksik sa fiber, na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na busog ng mas matagal. Kung madalas kayong makaramdam ng matinding cravings sa matatamis na pagkain, lalo na sa hapon, ang beet juice ang sagot. Dahil sa mababang glycemic index nito, pinapanatili nitong stable ang inyong asukal sa dugo at iniiwasan ang biglaang pagtaas o pagbaba ng inyong enerhiya. Ang mga nitrates ay nagbibigay din sa inyo ng sapat na lakas upang manatiling aktibo, kahit na ito ay simpleng paglalakad lang sa paligid ng inyong bakuran. Ayon sa mga eksperto, ang pag-inom ng juice na ito ay tumutulong sa inyong maabot ang inyong weight goals nang hindi nagugutom. Huwag ninyong hayaang lumaki ang inyong waistline dahil ang bawat inch na dagdag ay panganib sa inyong kalusugan.
Tingnan niyo si Frank, na sa wakas ay nagkasya na muli sa kanyang paboritong pantalon matapos niyang palitan ang kanyang soda ng beet juice. Itigil ang pagkain ng mga junk foods at simulan ang pagpili sa inuming magbibigay sa inyo ng nutrisyon at tamang timbang. Ang inyong katawan ay ang inyong templo. Panatilihin itong magaan at masigla para sa mas mahabang buhay. Isang baso sa umaga at mararamdaman niyo ang pagkakaiba sa inyong baywang at sa inyong pakiramdam. Ika-9 na bahagi, ang kalasag ng inyong katawan laban sa sakit. Ngayon, pag-usapan natin ang inyong depensa. Marami sa ating mga nakatatanda ang natatakot sa tuwing dumarating ang panahon ng taglamig o winter. Dahil alam nating mas madali tayong kapitan ng sipon, trangkaso, o mas malalang impeksyon. Sa ating pagtanda, ang ating sistema para lumaban sa sakit ay bumabagal at ang ating mga sundalong cells ay hindi na kasing talas ng dati. Ang beet juice ay siksik sa vitamina C, saktong silit, at magnesyo. Ang kombinasyong ito ay mahalaga sa paggawa ng mga white blood cells, ang inyong mga tagapagtanggol sa loob ng katawan. Kung nararamdaman ninyong mabilis kayong mapagod o matagal bago gumaling ang inyong mga simpleng sugat, ito ay malinaw na senyales ng mahinang depensa. Ayon sa siyensya, ang mga sustansya sa beet juice ay nagbibigay ng lakas sa inyong mga cells upang lumaban. Itigil na ang labis na pagtitiwala sa mga mamahaling bitamina na nasa bote lang. Sa halip, simulan ang pag-inom ng isang baso ng beet juice araw-araw. Ang mga prutas at gulay ay ang pinakaligtas na mapagkukunan ng lakas. Isipin ninyo si Mary, isang lola na laging may trangkaso tuwing sasapit ang Pasko. Simula nang uminom siya ng beet juice, naging mas masigla siya at nakasama sa lahat ng pagdiriwang nang walang iniindang sakit. Ang kailangan nyo lang ay uminom ng isang baso nito para manatiling matatag ang inyong katawan laban sa anumang virus. Ika-10 bahagi. Maayos na pagtunaw ng pagkain at ginhawa sa tiyan. Ang susunod ay ang inyong digestion. Ang pagtitibi ay isang tahimik na paghihirap para sa marami sa atin. Habang tumatanda tayo, ang galaw ng ating bituka ay bumabagal na nagdudulot ng pamamaga ng tiyan at hindi komportabling pakiramdam. Ang beet juice ay mayaman sa fiber na siyang nagsisilbing pagkain para sa inyong mga mabubuting bakterya sa tiyan. Ang maayos na pagtunaw ay ang pundasyon ng inyong pangkalahatang kalusugan. Kung ang inyong tiyan ay laging mabigat at mahirap ang pagdumi, kailangan nyo ng tulong ng fiber mula sa CU10. Ang mga pag-aaral ay nagpapatunay na ang natural na fiber ay mas mabuti kaysa sa mga gamot na pampadumi na maaaring makasama sa katagalan. Pakiusap, itigil na ang paggamit ng mga matatapang na gamot para lang makadumi. Simulan ang pagpili sa natural na solusyon. Naalala ko si Thomas na dati ay hirap na hirap sa kanyang pagpunta sa banyo tuwing umaga. Matapos niyang simulan ang pag-inom ng beet juice, tila naging maayos na makina ang kanyang sistema. Ang susi ay ang pag-inom ng 8 ounces ng juice sa umaga upang mapanatiling maayos ang daloy ng inyong tiyan sa buong araw. Ika-11 bahagi, ang tagapangalaga ng inyong mga cells laban sa kanser. Ang bahaging ito ay tungkol sa proteksyon laban sa kanser. Ang ating mga cells ay nakakakuha ng pinsala sa paglipas ng maraming taon. Ang kulay pula ng CU10 ay hindi lamang para sa ganda. Ito ay indikasyon ng betalains, mga sangkap na humahanap at sumisira sa mga mapanirang elemento sa loob ng inyong katawan. Ang mga elementong ito ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng cells na maaaring humantong sa kanser. Ayon sa mga pananaliksik, ang pagkain ng makukulay na gulay tulad ng CU10 ay nakakabawas ng panganib sa kanser sa bituka at suso. Kung wala kayong ginagawang hakbang para protektahan ang inyong mga cells, hinahayaan nyo ang inyong katawan na maging mahina. Itigil ang pagkain ng mga pagkaing dilata na puno ng kemikal. Simulan ang pagyakap sa mga pagkaing sariwa mula sa lupa. Ang inyong katawan ay may kakayahang protektahan ng sarili kung bibigyan nyo ito ng tamang kagamitan. Isang baso ng beet juice ay sapat na upang bigyan ng inyong cells ng kailangang proteksyon. Huwag ninyong hintayin
na magkaroon ng malalang problema bago kayo kumilos. Ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa pagpapagamot. 12 bahagi. Pamana ng kalusugan para sa inyong mga apo panghuli. Ito ay para sa kalusugan ng mga nagdadalang tao. Marahil ay hindi na tayo ang nasa yugtong ito. Ngunit bilang mga lolo at lola, mahalagang ibahagi natin ang kaalamang ito sa ating mga anak o apo. Ang Q10 ay siksik sa folate, isang uri ng bitamina na napakahalaga para sa pagbuo ng utak at spinal cord ng sanggol. Ang kakulangan sa folate ay maaaring magdulot ng seryosong kapansanan sa bata. Kung may kakilala kayong nagdadalang tao, ibahagi ninyo ang mahalagang impormasyong ito. Ang natural na folate mula sa beet juice ay mas madaling tanggapin ng katawan kaysa sa mga sintetikong tableta. Sabihan ninyo silang simulan ang pag-inom nito para sa kaligtasan ng sanggol. Naalala ko ang aking apo na si Chloe nang siya ay magdalang tao. Pinayuhan ko siyang uminom ng sariwang beet juice araw-araw. Ang resulta ay isang malusog at napakasiglang baby. Bilang mga nakatatanda, ang ating tungkulin ay gabayan sila tungo sa mas mabuting paraan ng pamumuhay. Ang beet juice ay hindi lang para sa atin. Ito ay isang pamana ng kalusugan para sa ating buong pamilya. Ibahagi ang pagmamahal at ibahagi ang baso ng pulang himalang ito sa inyong mga mahal sa buhay. Karagdagang bahagi bilang isa, ang tamang paraan ng paghahanda. Gaya ng isang doktor. Mga kaibigan, pag-usapan naman natin kung paano ninyo ihahanda ang pulang inuming ito sa loob ng inyong sariling kusina. Sa paraang pinakamabuti para sa inyong katawan. Ang kailangan nyo lang ay mga sariwang Q10, isang mansanas para sa tamis, kaunting luya para sa inyong tiyan, at piga ng sariwang limon. Gayatin ang mga ito ng maliliit bago ilagay sa inyong juicer o blender. Narito ang isang mahalagang paalala mula sa inyong doktor. Pakiusap, simulan nyo muna sa 4 na ounces o kalahating tasa lamang. Huwag ninyong biglain ang inyong sistema. Hayaan ang inyong katawan na masanay ng dahan-dahan bago dagdagan ng dami. Ito ang sikretong ginawa ng pasyente kong si Mary. Sinunod niya ang dahan-dahang pag-inom at ngayon ay masigla na ang kanyang bawat umaga nang walang anumang problema sa tiyan. Ang pagpili sa mga sariwang sangkap mula sa palengke ay laging mas mabuti kaysa sa mga dilatang inumin na puno ng preserbatiba. Karagdagang bahagi bilang 2. Mga paalala at posibleng epekto sa katawan. Bago tayo magtapos, may ilang mahahalagang paalala ako upang hindi kayo mabigla sa mga susunod na araw. Una, kung mapansin niyo na ang inyong ihi o dumi ay naging kulay rosas o pula, huwag po kayong matatakot o tatawag agad ng emergency. Ito ay isang normal na kondisyon na tinatawag na beturia at ito ay sadyang ligtas lamang. Ngunit, kung kayo ay may kasaysayan ng soy, dan o mga bato sa bato, kailangang maging maingat dahil sa taglay na oxalate ng Q10 na maaaring magpalala nito. Gayun din, para sa mga kaibigan nating may dati ng mababang presyo ng dugo o umiinom na ng gamot para dito, pakiusap, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito gawing bahagi ng inyong araw-araw na routine. Ang pagiging maingat at pakikinig sa inyong katawan ay ang pinakamatalinong paraan ng pag-aalaga sa inyong sarili sa ating ginintuang edad. Manatiling ligtas at malusog dahil ang inyong kalusugan ang inyong pinakamalaking kayamanan. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Tandaan, ang isang baso ng beet juice ay maliit na hakbang para sa masiglang bukas. Sa ating komento, sumulat ng isang pangakong gagawin niyo para sa inyong kalusugan ngayong linggo. Huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Diyos at hanggang sa muli. Cheers para sa inyong kalusugan.